Magandang gabi sa ating mga manonood. Ang ating kwento ngayong araw ay mula sa ating sender na si Jopet. Magandang araw. Ang kwento pong ibabahagi ko ngayon ay karanasan ng aking ina na tawagin nating Julie. Bata pa lang sila ay marami na silang karanasan sa kababalaghan. Itong kwento na ito ay nangyari nang sila ay bata pa. Bale, laging sinasabi ng mama ko na pag matutulog kayo, kung meron kayong kasama, mas maganda na merong nakadantay sa inyo o may kayakap kayo habang natutulog. Sorry na lang po sa mga single dyan, pero yun po ang sabi ng aking nanay after maranasan ang mga pangyayari na to. Bali, marami silang magkakapatid. 5 atang babae, 3 lalaki. Nung panahon na to ay iisa lang kanilang kwarto at ang mga panahon din na to ay tulog sila. Yung tita kong isa, natawagin nating Rosie, naiihi. Ginigising niya isa kong tita. Di ko sure kung mama ko ba yung ginigising o yung tita ko. Mama ko ata. Pero yun nga. Ginigising daw siya nito. Nakaluhod yung nakaupo sa niya. Ginigising siya ni Rosie. At sinasabing samahan siya at naiihi nga. Sabi naman ni mama, ikaw na. Tutulog ako eh. Malapit lang ng CR. Pumunta na sa CR, dalihan mo na. Sagot naman ito, ate, dali na, sumama mo sa CR. Tapos niyuyug-yug siya, hinahawak-hawak yung isa niyang kamay. Ipilit siyang isama at patayuin. At ayun nga, di niya pa rin pinapansin dahil nga inaantok pa siya. Tapos naiinis na siya noon. Pinipilit pa rin talaga siya na niyuyug-yug siya na, uy, ate, dali na, sama mo kasi yan. Hinahaltak-haltak daw siya nito. Tapos nainis na siya. Napabalik ko siya ng tumingin siya sa likod. Sabi niya, pasama ka na lang kay ganito, sa tita kong si Tana. Tawagin natin siyang Tana. Pagkatingin niya dun sa likod niya, laking gulat niya nang makita niya si Rosie na nakahiga sa likod ng tita kong si Tana at tulog. Laking gulat niya daw at pagkatingin niya sa harap niya, nandun pa rin yung kamukha ni Tita Rosie at pilit siyang pinapatayo at pinapasama sa kanya. Tapos, inasaglit pa, bigla itong nawala.
Nalaman niya na lang na kaya hindi rin siya masama nito ay dahil nakita niya na nakayakap sa kanya, nakayakap kay Mama Julie ko yung isa kong tita. Kaya hindi siya nakuha or hindi siya nasama. Kaya nung gabing yun, nagising niya tuloy ang mga kapatid niya para sabihin ang nangyari. At ever since, pag natutulog sila, ay lagi silang magkakayakap. Yun po ay isa sa mga kwentong kababalaghan ng aking nanay na si Julie. Isa pa nga pong nangyari nung medyo matanda na siya ay maliit lang kasi ang kanilang barangay, at since barangay chairman ang lolo ko noong mga panahon na yun, so halos lahat ng tao sa street namin kilala namin. Bali ang setup po nun is may bakal kaming gate, yung gate na parang rehas lang, so kita mo yung mga dumadaan sa labas. Tapos pagpasok mo ng gate, sa kaliwang side doon yung labahan. So nung gabing yun, ang nanay ko ay naglalaba, minding her own business. Maya nakita niya na dumadaan yung isang kapitbahay naming matanda na tawagan nating si Mang Boy. So yun nga, si Mang Boy na nakita ng aking mama ay naglalakad ng mabagal padaan sa aming gate. Napatingin si mama. Napatanong siya sa kanya ng, "Uy, Mang Boy, anong oras na? Saan ka naman pupunta? Tsaka naka-forma ka pa. May lakad ka ba?" Walang tugon si Mang Boy. Tuloy-tuloy lang ang kanyang paglakad. So, since di siya sinagot, hinayaan na lang ni Mama at pinagpatuloy ang kanyang paglalaba. Kinabukasan, paggising niya, nalaman niya na si Mang Boy daw ay pumanaw ng gabi. Nagtaka pa si Mama. Namatay? Paano namatay? Nakita ko pa siya duman sa gate namin. Sabi ng mga anak nito na imposible yun at nakaratay nga si Mang Boy dahil sa sakit, at yun na rin ang kumitil ng kanyang buhay. Kaya simula nun, isa na yun sa mga kababalaghan na naranasan ni Mama Julie. Well, may oras pa naman. So, noong mga panahong to, kami buhay na. Nangungupahan lang kami malapit dun sa bahay ng aming lolo. Yung bahay na yun ay 2-story na bahay. Bali ang setup nun ay pagpasok mo ng gate, dirty kitchen. Pagpasok mo ng gate, kanan ay yung main door, yung pintuan. Pagpasok mo ng pintuan, sa kanang bahagi agad pagpasok mo ay hagdan paakyat. Tapos sa kaliwa, doon na yung living room. Tapos yung TV namin nakaharap
sa living room area. Bale si mama, nung time na yun, ay may mga 5 kaming aso that time. Ay nanonood ng TV. Bigla siyang naglantang dahil yung mga aso namin ay nag-growl sa pinakababang bahagi ng hagdan habang sila ay nakatingin sa taas. Yung parang galit na aso. Gumaganon sila. Tapos maya bigla silang nag-growl pa rin sila, pero bigla silang umatras at maya-maya'y biglang merong nilalang na gumagapang patiwarik pababa ng hagdan papunta sa aming dirty kitchen. Like sobrang bilis daw. Yung mga aso namin nagtahulan na at nakatingin na sila at nakaabang sa pintuan at nakatingin sa dirty kitchen. Yung mama ko nagulantang din. Ano yun? Tas wala pang 1 minuto, nag-atraso na ulit ang mga aso. At yung gumapang na pababa ng patiwarik ay sobrang bilis na umakyat ng hagdan. Yung mama ko sa sobrang gulat napatayo at biglang tumakbo patingin sa hagdan. Mind you, maliit lang yung inuupahan namin na yun. So ilang hakbang mo lang makikita mo na yung hagdan or kung sino man yung naakyat doon. Pagkatingin niya nga, merong nakatiwarik. Yung parang sa exorcism, yung batang bumababa ng hagdan ng patiwarik. Yung ang puso niya ay nasa ere. Kasi ang gamit niya pang babae, yung kamay at paa niya. Nakita niya nga yun na nakatingin sa kanya habang nakatigil sa itaas na hagdan. Tapos maya bigla na naman itong tumakbo at ang nanay ay biglang napaatras at napaupo sa upuan. At dali-dali na naman itong sobrang bilis na bumaba papunta na naman sa dirty kitchen. Napaatras na yung nanay ko sa upuan. Tapos maya bigla itong tumakbo na mabilis patakbo sa kanya. Sobrang takot ng aking ina ay napatili siya. Noong mga panahon na to ay siya lang ang mag-isa sa bahay that time. Nung biglang pagtakbo sa kanya noon ay napapikit siya at pagmulat ng kanyang mata ay wala na yung babaeng patiwarik na sumugod sa kanya. Pagkatapos ng pangyari na yun, ay lumabas siya sa aming bahay at pumunta sa aking mga kamag-anak. Ito nga pala yung unang nangyari, or sabihin natin after ng kwento or unang kwento na nilagay ko sa channel na to. Bali, marami pang kababalaghan na naranasan ng aking nanay. Pero yan muna sa ngayon. At yun nga po ang ating kwento sa araw na ito. Hindi ko pa po alam kung anong pwede nyo itawag sa akin. Pero pwede na rin siguro jobet. Palayaw ko yun.
Ito po si Jopet. Pinapalang keep safe. Please like, share, and subscribe. And click the notification button. Hanggang sa muli.